Zeus POV. Pagkatapos kong pakainin at patulugin si Nadine, umaba na ako. Awang-awa ako sa asawa ko. Kung may labis mang nasaktan ngayon, alam kong ang asawa ko yon. Malaki ang ipinayat ng katawan niya na walang sigla sa dating maaliwalas niyang mukha. I know how much she loves our daughter. Just like me. Pero mas labis itong nasasaktan ngayon. Dinagdagan pa ng malaman nito ang tungkol sa kidnapping noon. Tama ngang naisip ko noon na sisisihin na din ang kanyang sarili. Hindi man siya madalas na nagsasalita, alam kong yun ang nararamdaman niya. Wala itong kinakausap maliban kay mommy, kaya pati ako hindi makapag-isip ng maayos dahil inaalala kong kalagayan ng asawa ko. Minsan umiiyak ito ng hating gabi. Gustong gusto ko siyang yakapin at patahanin pero natatakot ako na baka ipagtabuyan niya ako, na baka muli siyang lalayo sa akin. Mabutit hindi siya na din iniiwan ni mommy tuwing gabi. Kapag natutulog na to, saka ako tinatawag ni mommy para matabihan ito at bago pa man ito magising sa madaling araw, umaalis na ako. Parang pinipiga ang puso ko sa tuwing naririnig ko mga iyak ni Nadine. Minsan kinakausap ako ni na mommy na kung magpapatuloy na maging ganito si Nadine, mas mabuti kong ilayo daw muna nila ito sa lahat ng bagay na makakapagpaalala sa kanya sa anak namin. Yun din ang payo ng doktor na tumingin sa kanya. Ayoko man pero kung yun na makakabuti sa asawa ko, kahit masakit sa akin papayag ako. Nalaman kong tungkol sa mga sulat na pinadala sa kanya, kaya pala umiiyak ito nung araw na nakipagkita siya kay Bettina. It's because of that letter. Kung sana nalaman ko ng maagang tungkol sa sulat na pinadala din sa kanya, napaghandaan ko ito. We figure out kung sino nagpadala nito at isa lang ang source na nagpapadala din ng sulat sa akin, si Milo. Maayos niyang pinaplano ang lahat. Ang hindi ko lang alam ngayon kung saan nila dinala ni Celine Peters ang anak namin. Ilang isla ng aming napuntahan pero hindi naman sila mahanap. Nabalita na rin sa mga TV at pahayagan ang kidnapping sa anak namin pero wala pa ring lead hanggang ngayon. I'm starting to doubt myself again. Bakit ang tagal na hindi ko pa rin mahanap ang anak namin? But knowing Milo, isa siya sa pinaka maabilidad kong tauhan. I admit that. Michelangelo Villamor, tunay na pangalan ni Milo, pamangkin ni Regina Villamor Lorenzo at pinsan ni Dr. Rina Lorenzo. Lahat ay konektado sa dating gulo ng mga magulang namin at ni na Regina Lorenzo at pati na rin sa pagkidnap kay Talia noon. Kaya pala madaling nalalaman lahat ni Milo dahil alam nitong lahat ng mga ikinikilos ng mga tao sa paligid. Ang galing magpanggap ng gago pero hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Mahahanap ko rin ang anak namin. Babawiin ko ito sa kanila. He planned it very well. Magaling ang pagkakaplano niya na pati ako at si Montero na gawa niyang isahan. Isa si Milo sa pinagkakatiwalaan ko noon pa man. He is also a former military kaya agad siyang tinanggap sa agency. Siya din palang bumaril kay Falcon. May nahanap kaming CCTV footage malapit sa simbahan kung saan ginanap ang kasal ni Conrad noon. Mga tauhan niya lang din ang nagtraidor sa ibang tauhan namin. Celine Peters was Milo's ex-girlfriend who happened to be my stalker. Nang pinasok namin ang unit nito, iba't ibang larawan kong nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto. Kaya pala napansin ko nagbagong reaksyon ng mukha ni Milo nung nakita nitong mga larawan doon. Siya din ang babaeng pinabantay kay Talia noong nasa pudar pa ito ng mga Contreras. Nabuntis ito ng ibang lalaki at tinakasan kaya wala itong choice kung hindi ang tanggapin ng alok ni Regina sa kanya. Si Celine ang tunay na ina ni Zia pero si Vilmang nagdala sa kanya sa bahay ampunan. Siya nagbabantay sa bata at siya rin ang kumuha. Nabuntis ito ng ibang lalaki at tinakasan kaya wala itong choice kung hindi ang tanggapin ng alok ni Regina sa kanya. Si Celine ang tunay na ina ni Zia pero si Vilmang nagdala sa kanya sa bahay ampunan. Siya ang nagbabantay sa bata at siya rin ang kumuha nung araw na nahuli namin si Celine Peters. Dito lang sila sa Maynila nagkakilala ni Celine. At dahil napamahal na sa kanya si Zia, kinuha niya to. Nagkasakit ang bata nung nakulong na si Celine. Walang sapat na pera si Vilma dahil lahat ng sahod niya pinapadala niya sa kanila kaya napilitan siyang dalhin sa bahay ampunan ang bata. Ngayong napagtagpi-tagpi na namin lahat, wala, huli na, nakuha na nila ang anak namin. Boss, nadala na sa ospital. Ang nanay ni Vilma, may nakabantay ng mga tauhan doon. Ayos lang bang nanay niya? Inatake kasi ito ng sakit niya nung malamang sangkot si Vilma sa pagkawala ng anak namin. Ayos na boss, muntik mapaaway ang grupo kahapon boss.
May mga taong umaaligid sa bahay ng nanay ni Vilma kahapon pero nakasibat din kaagad. Sinubukan naming habulin pero hindi na namin naabutan. Si Falcon ang inutusan kong puntahan ang pamilya ni Vilma. Baka sakaling alam na mga ito kung saan nila dinala ni Milo ang anak ko pero wala ding alam ang mga ito. Si Montero naman at iba pang mga tauhan namin kasama ang team ng mga masada ay walang tigil sa paghahanap sa kanila. Pati ang mga kaibigan namin tumulong na din sa paghahanap. Ginamit na rin nila ang kanilang mga koneksyon. Sir Zeus, si Ma'am na din po nagwawala. Humahangos ang kasambahay. Malayo pa lang dinig ko ng hinagpis ng asawa ko. Zia! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Zia, anak! Ate Vilma, maawa ka, ibalik mo sa akin ang anak ko! Halos talunin kong bawat baitang ng hagdanan. Marating ko lang ang silid ni Nadine. Pagdating ko sa silid niya, magulo ito. May mga frame pang nabasag. Nakaupo ito sa sahig at umiiyak na nakayakap kay Mommy. Umiiyak na rin si Mommy kaya agad akong lumapit sa kanila. Napansin ko may dugo sa lapag at doon ako naalarma nang makita ko may sugat ang kamay ng asawa ko. Tumutulo ang dugo mula sa kamao niyang nakakuyong. Han, tawag ko sa kanya pero blankong mukhang tumingin ito sa akin. May mga luhang patuloy na tumutulo sa mga mata niya kaya hindi ko na napigilan ang aking sariling mapaluha. I tried to open his fisted hand pero lalo niyang kinuyom ito. Please Han, don't hurt yourself. My tears started pooling. Madami na ring dugo ang umaagos sa kamay ni Nadine. Please wife, I'm begging you. Don't hurt yourself. Please Han, please. Hindi ito nagsasalita at patuloy lamang sa pag-iyak. Lumuhod ako sa harap ng asawa ko na ngayon ay punong-puno na ng luha ang mukha. Ako na lang ang saktan mo Han. Wag lang ang sarili mo please. Open your hand please. Dahan-dahan ni Nadine na binuka ang kamay niya at agad kong kinuha ang bubog na puno ng dugo ngayon. Please Zeus, ibalik mo si Zia sa akin. Her last words before she lost consciousness. Nadine's POV. I'm sorry Han. Zeus is kneeling in front of me, crying like a lost kid, apologizing over and over something that he didn't do. It's not his fault that Zia is missing, pero araw itong humihingi ng tawad sa akin sa kasalanang hindi niya naman ginawa. It's been 5 months. Halos halugugin na nila Zeus ang buong Pilipinas pero hindi pa rin mahanap ang anak namin. Please stop saying sorry Zeus. We both know that it's not your fault. I am controlling my emotion not to have another breakdown. I can't be weak now. Tama si Mommy, hindi lang akong nasasaktan dito. Zeus loves my daughter so much that even if he's not talking, I know he's blaming himself dahil ang tauhan niyang tumangay sa anak namin. After that incident where I had my breakdown, I talked to a psychiatrist. I seek for professional to help me cope with the situation. I can't allow depression and anxiety to eat the whole me. I need to be strong for my family, for him and for my Zia. I have to keep my sanity back. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. I can feel it in my heart na mahahanap ako. May ibabalik siya sa amin. I know he and his team and my family are doing their best to find our daughter. Maghihintay ako kahit gaano man ito katagal. It's my fault. His voice broke. I was sitting in the bed looking at him full of tears. Parang pinipiga ang puso ko. It's too painful for me to hear his cries, his sobs and his sufferings. I can't imagine we will reach at this point. I'm broke, he's broke. We're broken. Walang katapusang sakit pero kailangang labanan. He's at weakest right now and I can't be the same with him. I have to be strong. Hindi pwedeng parehas kaming mahina. I don't want to see you in pain, hon. It's my fault. Maybe if I distance myself from you and Zia, your life will not be like this. You will never feel this pain that I brought you. Stop blaming yourself, Zeus. Hindi mo kasalanan. Hindi ko kasalanan. Walang may gusto. I raised my voice on him. Babalik si Zia. Babalik ang anak natin. These past few months, hindi na ako masyadong inaatake but lately, muli na naman akong bumalik sa dati. Minsan nagigising ako ng madaling araw dahil parang naririnig kong mga iyak ng anak ko. Madalas ko siyang napapanaginipan na umiiyak at tinatawag ang aking pangalan. May mga pagkakataong tumatakbo ako papunta sa silid niya. Baka sakaling binalik na nila ang Zia ko. I'm sorry wife. I just love you so much that it pains me a lot to see you hurting. If I could just take all that pain away, I've done it already. We're on this together, right? Nagsisimula nang mahulog ang mga luha ko.
We're on this together but I need to leave him. It's so painful for me to go but I have to do this. This is the only way to keep me insane. Etong payo ng doktor sa akin. I have to leave for now because if not, I will end up crying and thinking about my daughter the whole day. Baka muli akong bumalik sa dati na tulala at hindi nakakausap ng maayos. My doctor advised me to make myself busy and stay away from the things that would remind me of my daughter. Kung mananatili ako dito sa mansyon, baka tuluyan na ako mabaliw. Bawat sulok, na-imagine ko mukha ni Zia. Naririnig kong tawa niya. Naalala kong kakulitan niya. Magpapagaling lang ako. I paused dahil naninikip ang dibdib ko. Para may bumara sa aking lalamunan at nahihirapan akong ipagpatuloy ang gusto kong sabihin sa kanya. Sinakop ko mukha ni Zeus para tumingin siya sa akin. Nalalabo ang aking paningin dahil sa luhang namumuo sa aking mga mata. Magpapagaling lang ako ha. Babalikan kita. Babalik ako para sa inyo ni Zia. Kailangan ko lang munang ayusin ang sarili ko. Niyakap niya ako na sobrang higpit na parang doon kumukuha ng lakas. He's crying so hard again. His painful sobs is so hard for me to bear. Durog na durog ang puso ko habang nakayakap pabalik sa kanya. Ayaw ko siyang iwan pero kailangan kong gawin. Sana huwag ka mapagod. Sana pagbalik ko nandyan ka pa rin. Sana mahintay mo ko. I'm so sorry if I have to leave you, Zeus. I know you need me now the most, but I'm so empty. Ubus na ako, Zeus. Wala na ako may bigay pa. Palakas ng palakas ang iyak ni Zeus. Please be strong, I whispered. We need this. I'll need to do this. Para sa inyo na anak natin. Naramdaman kong pagtango ni Zeus. We need to be strong. Dahan-dahan niyang nilayong katawan niya sa akin at maingat na pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. I did the same thing to him. I gently wiped the tears in his face and planted a kiss on his forehead. I love you, Zeus. I'm sorry if I can't be with you now. It hurts me to see you cry. Muling may tumakas na luha sa kanyang mga mata. It hurts me to see you live, but if it will be for the best, I'm willing to let you go. He said almost in a whisper. I will never get tired of you, Nadine. I will wait for you the day that you will come back to me even if it takes forever. I look at his black eyes. It's full of tears. Nawala ang kinang ng kulay itim niyang mga mata. I will be missing his eyes that I love to see in the morning when I wake up. Ang mga mata niyang gustong-gusto kong tingnan sa tuwing gabi bago ako matulog. Ang mga mata niyang kayang paamuhin ang isang tulad ko. I love you so much, wife. I'll do everything to bring our daughter back. Even if it cost me my life. Don't see like that. Babalik ang anak natin. Babalik siya. Nagiging masaya pa tayo. Aayusin ko lang ang sarili ko at babalikan ko kayo. Tutulungan kitang hanapin ang anak natin. We stayed hugging each other until both of us calmed down. Hinila ko siya pataas sa pagkakaluhod niya para tumabi sa akin. Inayos news ang pagkakahiga ko sa kanyang dibdib. Dinig kong malakas sa tibok ng kanyang puso. Please promise me to take care of yourself while you're away, Han. Always eat healthy food, okay? I nodded. If it's not too much for you, please reply to my message. I just want to make sure that you are fine. Muli akong tumango, saka yumakap sa kanya na sobrang higpit. He's brushing my hair using his fingers while humming a song. Marina kong pumikit dahil nagsisimula na naman ako maging emosyonal. I will be missing him so bad at sana makayanan ko itong gawin kong paglayo sa kanya. Tomorrow is my flight to US. Doon ko napiling pumunta. Doon ako magpapagaling. I can't go back to Paris dahil maalala ko lang si Zia doon. Hindi din pwede sa asyenda sa Davao. Ihahatid ako ni Mommy at Daddy. Ayoko na sana but they insisted. Gusto ko pa sanang sumama ng mga kapatid ko pero ako na ang nagsabing wag na lang. Ilang buwan pa lang mula ng mga anak si Jopay. Sa bunso nila ni Kuya Conrad na si Savannah at si Sofia naman, malapit na ding isilang kambal nila ni Kuya Roland. Pagdilat ko ng aking mga mata, agad kong naramdaman ang baraso ni Zeus na nakayakap sa akin. Mahigpit din ako nakayakap kay Zeus. Nakatulugan ko palang ginagawa niya sa akin kanina. Pagtingin ko sa orasan, madaling araw na. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayakap niya sa akin. Sa katahimik kong pinagmasdan ang maamon niyang mukha. Payapa itong natutulog sa aking tabi. Siguro ngayon lang ito nakatulog ng maayos. Hindi ko napigilang haplusin ang mukha niya. This will be the last night I will be doing this to him. Bukas, pagsikat ng araw, aalis na ako. Iiwan ko na siya pansamantala. Gustuhin man naming magsama ngayon, hindi pa pwede. Madami pa kaming dapat unahin.
Marahan kong nilapit ang mukha ko para halikan siya, ngunit nagulat ako na bigla siyang dumilat. Lalayo na sana ako sa kanya pero hindi ko na nagawa dahil agad nitong sinibasib ng halik ang aking mga labi. Sa halip na itulak ko si Zeus palayo sa akin, sinalubong ko pa ang mga halik niya. I want to feel him tonight for the last time. Gusto ko madama ang yakap at halik ng lalaking mahal ko kahit sa huling pagkakataon. Sa bawat paghalik ni Zeus sa akin, ay nararamdaman kong sakit sa aking dibdib dahil alam kong pagkatapos nito, matagal bago ko siya ulit makikita. Ilang oras na lang ang natitira sa amin. He stopped and gently pushed me away from him. Why are you awake, Han? Do you need something? I shook my head and grabbed his neck. Han, hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin dahil hinila ko ng batok niya palapit sa akin. Kiss me, love, I muttered. Kita kong kalituhan sa mga mata ni Zeus. Please, maingat niya inayos ang pagkakahiga ko at inayos ang pagkakapatong niya sa akin para hindi niya ako maipit. My sweet and gentle Zeus, please don't talk. I want to feel you for the last time, I begged. My voice broke. His eyes glistened while looking at me. Baka sa sakit sa mukha ni Zeus, I buried my face in his chest to hide my tears. I hear the soft sob escape from his mouth kaya hindi ko na napigilan ang muling paghikbi. I'm sorry, Zeus. I just want to feel you before I leave. I'm sorry. Shh, I'm sorry, Han. I'm sorry if we have to go through this. May halong pait at sakit ang boses ni Zeus habang nagsasalita. May ingat niyang pinunasan ng mga luha ko at isa-isang hinalikan ng bawat parte ng aking mukha. I love you so much, wife, he said while kissing my forehead. I will miss you. Muli niyang inangkin ang mga labi ko, marahan at maingat, punong-puno ng pagmamahal. Sa bawat halik niya ay para akong naluluha hanggang sa nagbagong tempo nito. Mariin ako napapikit dahil nararamdaman ko ng sakit ng paglayo ko sa kanya. Sa bawat dampi ng mga labi ni Zeus, sa balat ko'y siya namang pagtulo ng aking mga luha. Wala na atang katapusan itong mga luha ko. Halos araw-araw akong umiiyak pero hindi pa rin ito nauubos. Bigla siyang tumigil nang maramdaman niyang umiiyak ako kaya muli ko siyang hinila at hinalikan. Just go on, love. I'm fine. I will be fine. I said in between sobs, eto na atang pinakamasakit na pag-iisa namin. Alam ko pagkatapos nito, lalayo na ako. Maaaring may magbago sa aking paglayo, pero isa lang masisiguro ko. Hindi na ako makakahanap ng pagmamahal, gaya ng pagmamahal ni Zeus sa akin. Kung darating man ang panahon na mapapagod siya sa akin, mauunawaan ko siya. Mahirap mahalin ng isang Nadine Masada. Isa-isa niyang tinanggal lahat ang aming mga suot hanggang sa wala nang natira sa aming dalawa. His eyes is full of love while looking at me, pero nandun din ang sakit, nandun din ang lungkot at pangungulila. Come here, Han. Nakita ko pang pag-aalangan niya pero inabot kong kamay niya at hinila siya palapit sa akin. I kissed the back of his palm and I saw a tear fall from his left eye. I love you, Zeus, so much. Bulong ko. Hindi ko alam kung narinig niya sa sobrang hina nito. Ngumiti ako sa kanya ngunit hindi abot sa aking mga mata. Go on, Han, I want you. At tuluyan akong inangkin ni Zeus. Nahati ang puso ko sa kaligayahan at kalungkutan sa muling pag-iisa namin. Sana mahintay ni Zeus ang pagbabalik ko. Isipin ko pala na magmamahal siya ng iba para na akong mamamatay. Nung mawala si Zia, doon ko napatunayan kung gaano kalaki ang pagmamahal ko sa kanya. Kung wala si Zeus, baka tuluyan na akong nawala sa aking sarili. Humihingal na humiga si Zeus sa aking tabi. Hinigit niya ako palapit sa kanya at doon ko na siniksik ang mukha ko sa dibdib niya. Muli akong umiyak hanggang sa nakatulugan ko na lang ito. Pagkagising ko, wala na si Zeus sa aking tabi pero may iniwan siyang sulat para sa akin. Hindi ko muna to kinuha dahil natatakot akong alamin kung ano naman ang nilalaman nito. Tinignan kong aking sarili, suot ko ngayon ang damit niya. Siguro binihisan niya ako kanina bago ito umalis sa aking tabi. Pagkatapos kong maligot mag-ayos sa aking sarili, muling nabaling ang tingin ko sa sulat na iniwan niya. To my beautiful wife, Nadine, my wife, I never thought that destiny would separate us so suddenly, and is that living without you will be like dying slowly. It pains me a lot that we have to go through this. Han, sorry if I left you with this letter. I don't want to watch you leave. I might end up begging you to stay. Please, always remember that beyond all time and distance, my heart will love you forever. I will wait for you, Han. I love you so much. Loving you forever, Zeus. I cried and hugged his letter for the last time. Ilang beses ko pa itong hinalikan bago ko ito tinago sa drawer.
I don't want to bring his letter. Baka kapag nakita ko to hindi na ako tutuloy sa pag-alis ko. Bago ko lumabas ng silid, nag-iwan din ako ng sulat para sa kanya. I just hope mabasa niya to. My dear Zeus. Zeus, I want you to know that you and Zia are the best thing that ever happened to me. I thought I would have the strength to live with my feelings intact, but it is so painful to have to leave that behind from one day to another. Please, even if I have to say goodbye, never forget that I love you and that I still hope that time makes you remember me in the same way that I will. Thank you, my love, for everything. I'll get better. And I will come back for you and Zia. Take care of yourself, my Zeus. I love you so much. Love, Nadine. Goodbye for now, Zeus. Magpapagaling ako. Aayusin ko sarili ko para sa inyo ni Zia. Sana mahintay mo ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Meeting adjourned. Good night, everyone. It's another tiring day but at the same time productive. Sa ganitong paraan ko nilibang ang aking sarili mula nang dumating ako dito sa Amerika. It's been a while. Ang bilis lumipas ng mga araw. Hindi ko na malayang 6 na buwan na pala ako dito. I continued my therapy and treatment here in US. So far hindi na ako inaatake ng depression. I'm good. Masasabi kong ayos na ako. Nakakatulog na rin ako ng maayos. Though, minsan naalala ko pa rin si Zia. Iniisip ko na lang na sana nasa maayos siyang kalagayan. I'm still hoping that one day magkikita kami ulit ng anak ko. Alam ko naman kasi noon pa na kinuha siya ng totoo niyang ina. I'm just in denial cause I didn't expect that. Time will come she will take my daughter away from me. Bago pa man ako nakapagdesisyon na pumunta dito sa US, alam ko ng lahat. Actually noon ko pa alam ang tungkol kina Ate Vilma, Celine at Milo. Pinagtapat na ito sa akin ni Zeus pati ng pamilya ko pero ayoko makinig. Ayokong paniwalaan. I just can't accept it to myself na sa isang iglap kukunin nila sa akin ang anak ko. Pero ngayon unti-unti ko nang tinatanggap. Iniisip ko na lang na sana hindi papabayaan ni Celine ang anak namin. Sadyang may mga tao lang talagang dumadaan sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon at isa na doon ang anak ko. My daughter taught me a lot. She's the one who taught me how to love without expecting something in return. Because of her, I experienced how to become a mother. I'm still not losing hope. I will wait for the day that my baby Sia will come back to me. I was busy fixing myself when someone knocked at the door in my office. Hindi na ako nagabalang lumingon pa dahil amoy pa lang niya kilala ko na. Are you done, hon? My clingy and sweet husband is hugging me again. Daig pa ni Zeus ang octopus kumakayakap sa akin. Pinupog niya pa ng halikang buong mukha ko na akala mo ilang buwan o taon kami hindi nakita kani-kanina lang halos ayaw niyang humiwalay sa akin. I miss you, wife. Ani, asabay halik sa gilid ng ulo ko. I love you so much. Dagdag niya pat mariing hinalikan ng aking mga labi. Gumusok at matamis na ngumiti sa kanya. I love you too, Daddy. I said sabay patak ng halik sa labi niya. Where have you been? Sabi ni Zeus kasi kanina may pupuntahan siya saglit habang nasa meeting ako. He didn't mention though. Lately, I noticed he's a bit busy. Sa bagay siya naman na nag-aasikaso ng branch ng business nila dito. So ayos lang din. Kung ito lang din sigurong masusunod, hindi na ito aalis sa tabi ko 24/7. Daig pang mga kapatid ko sa pagiging clingy niya. I love you so much, my Nadine, he whispered. Oh God, thank you for giving me my Zeus. Hindi ako nagsisisi na hinayaan ko siyang sumama sa akin dito sa Amerika dahil mas napadali sa akin ang lahat. I could still remember that day when I left and then he followed me at the airport. Stop crying, princess. Kanina pa ako pinapatahan ni mommy. Mula kanina pag-alis sa bahay, wala nang tigil ang aking pag-iyak. Do you want to go back home, princess? Nag-aalalang tanong ni daddy sa akin kaya kagad akong umiling. I'm fine, dad, mom. I lied because deep inside me I'm dying. Parang gusto ko na lang bumalik sa mansyon at hanapin kung nasaan ang asawa ko ngayon dahil siguradong umiiyak mo naman to. Nadine, hon, I was crying silently while carrying my small luggage, going to the boarding area when I heard someone calling my name. Wife, please, don't leave me. I can't, please, he cried begging. Nadine, please. Ayoko pa sanang lingunin ito pero palakas na palakas ang pagtawag niya sa akin hanggang sa marinig ko ng malakas niyang mga hikbi. Halos lahat ng tao sa airport ay napapalingon na sa amin. Han, please, I'll go with you. Pagmamakaawa ni Zeus sa akin. Sobrang higpit ng pagkakayakap niya na tila takot itong kapag lumuwag ang pagkakayakap niya iiwan ko siya. I can't, wife. I'm sorry. I can't allow you to leave me this time, please. I cut him off by kissing him on the lips which earned gasps and claps from the audience.
Akala siguro namang ito nagsushooting kami ng asawa ko. I'm sorry for being selfish, Sus. I'm sorry kung sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko malang naisip na pati ikaw ay nasasaktan na rin. I'm so sorry, Han. I was crying hard dahil naawa ako sa kanya. Bakit hindi ko malang naisip na isama na lang siya doon at sabay naming ayusin ang aming sarili? Maingat kong pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Kanina pa siguro ito umiiyak dahil namamaga ng mga mata niya. I tiptoed and kissed his eyes, his nose and his lips. How selfish I am. Palagi ko nalang pinapaiyak si Zeus na wala namang ibang ginawa. Kung hindi ang unahin ako, palagi niya nalang kinakalimutan ng sarili niya para sa akin. I'm sorry for being weak, Han, but I really can't. Muling may tumulong luha sa mga mata niya. It's okay, Zeus. I'm happy that you followed me. I said and hugged him again. Maya-may marahan ko siyang tinulak palayo sa akin. Do you have your passport? And yes, Han. Putol ni Zeus saka bumaling ito kay Mom na mahigpit na nakayakap kay Dad. Mom, did you bring? It's with me, Zeus, princess. Nakangiting sagot ni Mommy sa amin. Gusto ko tuloy matawa sa kanila. Hindi halata pinaghandaan ni Mommy, ha? I gave it to my mom last night, hon. I thought that it would be better if it's with her so that I will not be tempted to beg you. Nahiyang amin ni Zeus sa akin. Para itong batang nagpapaawa kaya mahina kong kinurot ang pisngi niya. Come on, may iwan na tayo ng eroplano nito. Putol ni Dad sa amin. What do you want to eat, wife? Tanong ni Zeus na nagpabalik sa akin. We are on our way to the restaurant to have our dinner. Ilang gabi niya na akong kinukulit tungkol dito kaya pumayag na ako. Napaisip ako kung anong gusto kong kainin. Lately, pabago-bago kasi gusto kong pagkain. I think I want to eat sinigang na hipon with durian na may halong saging na saba. Iniisip ko pa lang ang sinigang na hipon na amoy durian plus saging para na akong naglalaway. Nakita ko pang napalunok ang asawa ko. Weird bang cravings ko? Is it possible, Di? Can I have it? Nag-aalangan kong tanong. Hindi ko kasi alam kung meron bang ganun sa restaurant na pinareserve niya ngayong gabi. Pero kung wala naman, ayos lang. Of course, Han. Anything for my wife and my babies. Nakangiting sagot ni Zeus sa akin sabay haplos at halik sa umbok ko. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa alam na kambal ang anak namin. Hinuhulaan niya lang kasi malaki daw ang baby bump. We'll be having twins and both are boys. Sina Mommy Stella at Mommy lang ang may alam. Tuwang-tuwa pa si Mommy Stella kasi may boys na daw sa Samaniego. Babae kasi ang anak ni Talia at Luke. Yes, I'm pregnant. Kaya sunod-sunuran si Zeus kung anong gusto kong kainin. At ako namang si Buntis sobrang arte. Pero hindi ko talaga kasi mapipigilan ang aking sarili. I don't know but I think my cravings are weird. Lalo ng durian. Mahirap pa naman hanapin dito sa US ang durian. Nagustuhan ko ito dahil dinalhan ako ni na Kuya Conrad at Jopay nung huling bisita nila sa amin dito. Kasamang kambal na si Von at Amara at saka si Troy at baby Savannah. Lalong gumanda si Jopay ngayon. Feeling ko bubuntisin na naman ito ni Kuya sa lagit ng tingin niya sa kanyang asawa. Last week bumisita din si Kuya Roland at Sofia. Kasama din ang mga anak nila. May dala din silang durian. Yun lang kasang hiningi kong pasalubong sa kanila. Ang laki ng panganay nilang si Drake. Tahimik lang din ito gaya ni Von. Siguro dahil hindi ako masyadong nakakapag-bond sa kanya noong nasa Pilipinas kami. Dahil sa nangyari, ang cute din ng kambal na sina Dirk at Delvin. Natatawa pa ako dahil si Kuya humihirit na ng babae kay Sofia. Di, where do you think I can eat? I post kasi bigla akong nahiya sa asawa ko. Eat? Eat what, wife? Udyok niya sa akin. Malandi pa itong umiti sa akin sabay kindat. Me? Biro niya kaya mahina ko hinampas ang braso niya. Pero napaisip ako, pwede din? Ang landi mo na din? Saway ko sa aking sarili. Actually, hindi naman ako kumakain ng ganito noon pero ngayon nagbubuntis ako, ewan ko ba? I want to eat balut, Han. Nahiya akong sabi sa kanya. I really think I'm too much. Feeling ko ang OA ko na. Siguro kung nasa Pinas kami hindi siya mahirapan pero sabi niya ayos lang daw. Madiskarte si Zeus. May nahanap itong Filipino store malapit sa tinitirhan namin. Kinausap niyang may-ari at itong nagturo sa kanya kung saan makakabili ng mga Filipino food na pinagliliyahan ko. No problem, wife. I already reserved balut for you. Dadaanan natin later after dinner. Ginagap ni Zeus ang kamay ko sa dinala sa labi niya. I thought you want to eat me. Mahinang bulong niya pero matalas ang pandinig ko kaya bigla kong pinamulahan dahil naalala kong ginawa namin kagabi. Ang landi mo talaga sa Maniego? Yeah, I know. Nakangising sagot niya. Wow, proud pa. Mamaya ulit, Han, ha? He said licking his lower lip. My face heated up.
Naalala ko mga kalokohan namin kagabi o siguro hanggang madaling araw na yun kanina. Si Zeus kasi napakalandi. Gusto talaga akong papakin at heto na naman siya. At heto na naman ako, marupok din. Alam niyo na buntis. Naging mahilig na rin ako lately. Ewan ko ba basta kung anong mga trip namin ni Zeus. May pa-Nutella pang nalalaman. Parang iba na tuloy ang naiisip ko sa tuwing makakakita ko ng Nutella ngayon. Han, do you want to try durian jam? Napanguso ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong gusto niyang iparating sa try niya. Is it try na tikman or try like what he did when he spread the Nutella all over my body? Nahuli ko itong pinipigilan ng ngiti niya. Why are you laughing, Di? Nothing, wife. I just remembered something. Natatawa nitong sagot sa akin. Sabi ko na nga ba I exclaimed sabay hampas sa kanya. Napakalandi mo talaga, Zeus. Napalakas pantawan nito sa ginawa ko sa kanya. Masarap bang durian jam, Di? Pwedeng matry? I asked at sabay kaming nagtawanan. Han, did you lock the door earlier? Bakit parang may tao sa loob ng bahay? Hindi pa naman ngayon schedule ng balik ng mami dito dahil sabi niya may aasikasuhin daw sila ni dad sa Cebu. Sina Mami Stella naman at Talia hindi din daw matutuloy dahil nahihirapan daw si Talia sa paglilihi niya. Ha? Yeah, I think so, Han. Sagot ni Zeus pero napansin ko para itong nataranta. Oh my gosh! Baka nakalimutan ni Zeus na isara ang bahay. Paano na lang kung may nakapasok tapos kunin ang durian kung nasa ref? Huling box pa naman yun? Let's go, wife. Inalalayan niya akong bumaba ng sasakyan. Kaming dalawa lang kasi dito sa bahay. Ayaw kong kumuha si Zeus ng kasambahay kasi gusto ko siyang masolo. But we do have weekly cleaner. Parehas kaming dalawa ni Zeus na masinop sa mga gamit kaya hindi din madumi ang bahay namin. Han, I think somebody's inside the house. Natigil ako sa harap ng pintuan dahil parang may narinig akong mga bulungan sa loob. Hindi lang dalawa, I think marami sila. Shit, narinig kong mahinang mura ni Zeus kaya mahina kong tinampal ang bibig niya. The babies can hear you, Han. Oh no, narinig niya bang sinabi kong babies? Let's get inside, Han. Hindi niya na natapos dahil biglang bumukas ang pintuan at sabay-sabay na bumungad ang mukha ng mga kaibigan nila ni Kuya. Nagulat pa ako sa kanila. How come these brutes are here? Ang tagal nyo naman, dude, bungad ni William. Hoy gago, surprise ka hindi ba? Si Simon na sinubukan pang hilahin si William. Ay tanga, paano na surprise? Si Ethan na binatukan pang dalawa. Brute, gutom na kami. Ang tagal nyo naman. Hi Nadine, si Gabi. Hihirit pa sana ito pero nahila na ni AA. Sorry dude, ang titigas na mga bungo nila, hindi ko napigilan. Si Calix at nag-peace sign pa. Anthony! Si Amethyst na nandito rin pala. Hinila pa nito sa tenga si William. Basag trip ka talaga sita niya dito. I'm sorry Peanut. Hello Princess. Sabay-sabay na bati ng pamilya ko at pamilya ni Zeus. Ma'am and Dad are here with Kuya Conrad and Jopay with the kids plus Kuya Roland and Sofia kasama din ng mga anak nila. On the other side naman, si Mami Stella and Daddy Morgan with Talia and Luke. With their baby girl Yelena, medyo halata na din ang baby bump ni Talia. Anong meron? Nagtataka akong lumingon kay Zeus na inalalayan ako papasok ng bahay. Kompleto ata silang lahat, pati si Zia at Belle nandito rin. Hindi na nasagot ni Zeus ang tanong ko dahil biglang namatay ang ilaw at napalitan ito ng liwanag na nagmumula sa maliit na kandila. My heart started beating fast when I heard the romantic music playing. Oh my gosh, is this... Biglang tumahimik ang paligid, napasinghap ako nang biglang lumuhod si Zeus sa aking harapan at may nilabas na maliit na box. I have seen this many times in movies and I didn't expect that it felt like this. Han, the moment I laid my eyes on you, I know you are the one. My heart doesn't work right without you. I knew you were my forever when your happiness became more important than mine. His eyes watered at hindi ko na rin napigilan ang pag-uunahan ng mga luha ko. I can't promise everything will be perfect, but I promise we'll make it work no matter how hard it gets. Nadine, my wife, you are the best thing that ever happened to me. I'm broken when you came into my life but you slowly collected all the pieces and made me whole again without you knowing it. Kulang na lang humagulhol ako dahil sa mga salitang binitawan ng asawa ko. Han, I want to be there for you when you're down. I want to share life's happiest moment with you. I want to pamper you whenever I can. I want to help you in everything you do. I heard sobs from the people around us kaya lalo ako naging emosyonal. Oh God, I love him so much. That night, I married you not only because I know that we're made for each other, but because I know that I cannot live a single day of my life without you being by my side. I want to be part of your life forever.
Ang singsing brute, ipakita mo. I think it's William who interrupted which earned curses from his friends. Binuksan ni Zeus ang box at tumambad sa akin ng singsing. It's an emerald cut diamond ring. Nadine Masalda Samaniego, my wife, my baby, my mommy, my honey. Please marry me again? Hindi ko na pinatagal pa, agad akong tumango sa kanya sabay abot sa kamay ko. Mabuti na lang pala bagong manicure ako ngayon. Yes, D, I will marry you again. This time yung hindi na ako lasing. Nagsitawanan ng lahat dahil sa naging sagot ko. We sealed it with a kiss at agad namang nagpalakpakan ang mga mahal namin sa buhay. Napuno pa ng kantsawan si Zeus. Thank you so much wife, I love you. I love you too Zeus. Thank God I found you Han. Ano mang pagsubok na darating sa buhay namin, alam kong kakayanin namin to dahil nandyan ang aking asawa na handang sumuporta sa akin. With Zeus, I can finally say, I'm home. Next month we'll be heading back to Philippines. Doon kami magpapakasal ulit ni Zeus at syempre, hindi pwedeng mawalang tito niyang judge na nagkasal sa amin nung lasing ako. I would like to say thank you to all of you. Zeus started kaya nagsipalakpakan ng lahat. I'm so happy that everyone is here with us tonight despite your busy schedule. Ayos lang dude, libre mo naman lahat eh. Sabat ni Gabi kaya nagsipagtawanan na naman ng lahat. Before the night ends, lumapit si Zeus sa akin at inalalayan niya ako para tumayo sa tabi niya. I have a gift for you, Han. Napasinghap ako. I'm fine with the ring, Han. No need for gift. I saw how his eyes moistened, kaya naalarma ako. What's wrong? I want to give you the best gift, Han. As if on cue, nakita kong pagsenyas niya kay Calix na buksan ng pinto na kagad din namang sinunod nito. There I saw a beautiful woman, sporting na pixie cut hairstyle, pero agad nagbagong reaksyon ng mukha ko nang makita kong katabi nito. Parang sasabog ang puso ko dahil hindi ako makapaniwala sa akin nakikita. I am just dreaming? Nagunahan ang luha ko. Please tell me I'm not dreaming. You're not dreaming, Han, he whispered. My gift for you, wife, our baby Zia. Mommy! Oh God! Finally, our family is completed. In life, it is important to find a person who will not just make you happy, but also help you make a better version of yourself. And for me, that's my Zeus. Nagpakasal nga kaming muli ni Zeus. Wala na akong mahihiling pa lalo't bumalik na sa amin ang aming panganay na si Zia. Buo ng aming pamilya na lalong nagpatibay sa aming pagmamahalang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po.